Usap-usapan po ngayon ang pagbaligtad, ang pagbalimbing, ang pag-iba ng kulay ni Senator Marcoleta. May mga salitang nabayaran daw, magkano daw ang tinanggap ni Marcoleta, kesyo wala daw loyalty, playing safe, at kung ano-ano pang mga paninira kagad or pagda-down kay Senator Marcoleta. Pero nag-iba na nga ba ng kulay si Marcoleta? Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Nagulantang po naman kasi tayo ngayong araw na to nung napanood natin yung interview ni Senator Marcoleta kung saan sinabi niyang hindi ako PDP laban adopted lang ako. Hindi ko alam kung bakit sinasabi nilang Duterte Black ako. Panoorin nga po natin yung interview. Hindi ako PDP laban Ayun, Alam niyo naman opo. na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adopted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Oo, yun po. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Ayan, nag-ugat po kasi ang samot-saring haka-haka sa pagbaliktad di umano nitong si Senator Marcoleta nung siya ay umatid sa sona ni President Bongbong Marcos na siya lang ang tanging miyembro ng Duterte 5 na umatid ng SONA at nakinig kay President Bongbong Marcos. Ay, kasalanan yan sa Duterte 5. Hindi dapat sila umattend doon. Sino-sino nga ba itong Duterte 5? Amy Marcos, Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Rodante Marcoleta. Bakit ngayon sasabihin ni Marcoleta na hindi naman siya miyembro ng Duterte Black? Or specifically, sabi ni Amy Marcos, Duterte 5. Kaya naman pala, doon sa interview ni Senator Amy Marcos, meron siyang sinabing kakaiba that caught my attention. Ito po yun. Nakisama lang ako kay BG at kay Bato. At sana manatiling buo ang Tropang Duterte 5. Sana manatiling buo ang Tropang Duterte 5. Sana manatiling buo ang Tropang Duterte 5. At ma'am, dahil po doon, harap sa pananitiling buong Duterte 5, kaya kayo sumama? Yes, kasi sabi ni Bong at saka ni Bato, committed sila kay Cheese. So, sunod-sunuran na lang po kami. Napansin nyo din ba? Nung sinabi niya na sana daw buo pa rin ang Duterte 5. Yun pala, nangangamba na siya na mabuwag agad ang Duterte 5 at maging Duterte 4 na lang. Dahil nga nag-usap-usap sila, siya daw, si Bongo, si Robin, at si Bato de la Rosa na hindi a-attend. Hindi, nakikiisa lamang ako sa Duterte Black po at hindi naman talaga pupunta. Hindi pumunta last year si Bongo, si Bato, hindi rin pupunta si Robin, ako rin, si Senator Marcoleta. Hindi ko alam kung ano ang desisyon. Pero nag-usap-usap po kami na hindi talaga pupunta. Kaya pala, kasi habang sila ay nang isnab ng SONA ni President Bongbong Marcos, buong giting naman at buong tapang na nagpunta si Marcoleta sa SONA ni President Bongbong Marcos. O hindi ba lahat ng mga Duterte senators at mismong si Vice President Sara Duterte ang hindi umatid at nang isnab na akala mo ba naman kailangan ng kanilang mga presensya sa SONA ni President Bongbong Marcos na hindi matutuloy ang SONA ni BBM kung wala si Amy at ang Duterte Black, kung wala si Vice President Sara Duterte, natapos ang SONA ni PBBM. Naramdaman ba ang pagkawala ni VP Sara at ni Amy Marcos na kapatid ni President Bongbong Marcos? Hinanap ba si Robin, si Bongo, o si Bato? Hindi. Naparating ba ng Duterte 5 ang kanilang mensahe? Duterte 4 ang kanilang mensahe sa pag-iisnab sa SONA ni President Bongbong Marcos? Hindi.
Dahil mas naging negative pa nga ang tingin ng taong bayan dito sa grupong to. Ay, oo nga pala. Kung hindi nakasama si Marcoleta sa Duterte 5, kunin nila si Sara Duterte para mabuo ulit yung Duterte 5 o yung tinatawag nilang Duterte Black. Kasi ito naman si Marcoleta, hindi ko alam kung nang iinis o nang hihiya dahil sinadya man o hindi, ay may patama si Marcoleta na siguradong tinamaan si Sara Duterte at ang Duterte 4. Ngayon, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. Ang totoo niyan, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami nung umaga, bago kami naghiwa-hiwalay, o itutuloy natin ang ating alas 4, pero doon na tayo pumunta Ayun. sa Batasan Complex. Sapagkat para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Katungkulan namin, constitutional yun eh. Opo. Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi, wag po kayo makikinig kung kani-kanino Opo. na gumagawa po ng usap-usap, kaya lalo pong namamali yung iba. Kahit siguro palagay mong Duterte Black ako, Opo. pupunta pa rin ako in time to hear the message of the President. Oho. Kasi nakalagay sa Constitution nun dyan. Opo. Katungkulan ng bawat senador na pumunta doon. O hindi ba? Dahil constitutional duty nila yan. Pero para kay Sara Duterte nga wala daw sa batas na kailangan umattend sila sa sona ng presidente. Ang presidente daw ang dapat magbigay ng State of the Nation, ang ipaalam sa taong bayan kung ano ang kalagayan ng bansa ngayon. Pero sila, wala daw sa batas na kailangan nilang sumunod or makinig or kailanganin ang kanilang presensya sa sona. Pero si Marcoleta, sinabi niya, constitutional duty nila yan. Pero magtataka pa ba naman tayo na hindi umattend itong mga pro-Sara senators na to? Sino ba naman kasi ang pinaglilingkuran ng mga ito? Hindi ba si Sara Duterte at si Rodrigo Duterte? Dapat nga itong mga to kumubra ng kanilang sahod sa mga Duterte, hindi sa gobyerno at sa taong bayan. Dahil nagpapasweldo tayo sa mga taong personalan ang atake sa kanilang trabaho. So, nakakabilib si Senator Marcoleta. Kahit na alam natin na siya ay anti-Marcos. Ayon po dito sa Daily Tribune, in an interview, Senator Rodante Marcoleta clarified that he remains an independent and was merely an adopted candidate of PDP Laban in the 2022 and 2025 elections. He said this is why he attended the President's SONA, unlike members of the so-called Duterte Bloc. Marcoleta added that while he is a known critic of President Ferdinand Marcos Jr., he does not consider the President an enemy. Kaya nga nung nakita natin dun sa video clip na nagkamayan pa sila ni President Bongbong Marcos at akmang nagyakapan pa sila, yun po ay nagpapatunay na walang personalan. Ginagawa lang ni Marcoleta ang kanyang trabaho bilang senador. At paggalang, kung hindi man kay President Bongbong Marcos, doon sa posisyon ng presidente na wala itong mga Duterte 4 na to. Wala nang galang, bastos pa. Hindi ba kabastusan yung hindi ka a-attend sa sona ng presidente? Presidente yan. But then again, sabi nga ni Marcoleta, kasama po sa trabaho nila yan. Dahil yan ay kanilang constitutional duty. So, bumaliktad na kaya si Rodante Marcoleta at naging pro-BBM na siya? Kasi kung mapapansin niyo, may naganap pang bulungan between Marcoleta and President Bongbong Marcos. So ano kaya ang pakiramdam ni Amy Marcos nung nakita niyang nagkayakapan pa si Marcoleta at si PBBM? Okay na lang siguro yung umattend si Marcoleta sa SONA. Although siyempre napahiya naman si Amy at saka itong Duterte 5. Kasi nga naman sa mga litrato, doon sa campaign poster nung nakaraang senatorial elections, andun si Marcoleta. At meron pang picture ang Duterte 5 kung saan kompleto sila. Si Bongo, si Bato de la Rosa, si Robin Padilla, si Amy Marcos, at si Rodante Marcoleta.
So ito na ba ang hudyat ng pagbabagong kulay ni Marcoleta? I don't think so. Dahil ang dahilan ni Marcoleta, ipinaglalaban niya lang ang dapat ipaglaban. In this case, sa mga Duterte, may nakita siyang dapat ipaglaban sa mga Duterte. E paano kaya si Sara Duterte at itong mga miyembro ng Duterte Bloc? The mere fact na nagpasaring si Rodante Marcoleta na ang pag-attend sa SONA ay constitutional duty nila. Ibig bang sabihin, handa niyang iwanan ang Duterte Bloc at sumama kay President Bongbong Marcos? Sa ngayon, I don't think so. Bayaan muna natin si Marcoleta na gawin yung kanyang trabaho. Pero kung sakali man bumaliktad si Marcoleta at maging pro-BBM, tanggapin naman kaya siya ng mga pro-BBM at mga loyalista. Hindi kaya hanapin nila kay Marcoleta yung ipinangako nitong kapag bumaba sa 2,000 pesos, ang bill ninyo sa Meralco ay ililibre niya na daw yun. Yun pong kumukonsumo ng kuryente, 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Pero tandaan natin, nung pong sinabi niya yung campaign promise na yan, ang sinabi niya, correct me if I'm wrong para ang sinabi niya ay kung mananalo ang buong PDP slate or yung partido ni Duterte, kapag nanalo daw silang lahat, ipatutupad na pag below 2,000 ang kuryente mo, libre na daw yun. Pero sa ngayon, hindi po madaling tanggapin kung sakali mang babaliktad si Rodante Marcoleta. Pero alam niyo naman si President Bongbong Marcos, walang masamang tinapay. Dahil yun ang gusto niyang mangyari. Unity. Maaari pang magkaroon ng unity doon sa mga gustong makipag-unite. Kakulay ka man o hindi. Hintayin na lang natin kung ano ang maging reaction kung meron man itong si Amy, si Bongo, si Bato at si Robin. Na kung sila, inisnab nila si President Bongbong Marcos, ito naman si Marcoleta, inisnab yung usapan ng Duterte Bloc na hindi a-attend sa SONA. Ano naman din kaya ang masasabi ni Sara Duterte nung sapul na sapul siya doon sa sinabi ni Marcoleta na ang pag-attend sa SONA ay kanilang constitutional duty? Kayo po, ano sa tingin ninyo? Ano ang pulso ninyo kay Senator Rodante Marcoleta? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.